Welcome back again mga sir, this is Owex back again with another video. So, another requested video tayo mga sir. So, marami kasi nagre-request na ng W-Box, Sub-Zero or W-Bin. Parang pare-pareho lang sila yan. So, magbibigay ako ng rason kung ano ba yung dahilan kung bakit bihira na tayo makakita ng naka W-Box setup. So, meron naman kasi yung nag-iba mga pa rin ng loyal sa W-Box or Sub-Zero na box. Kahit hanggang ngayon, ginagamit pa rin. So, yung unang rason siguro is the design of the box is outdated na or masyado na sang ng luma or pinagsawaan na tignan. Pero no hurts sa maganda pa rin yung design ng W-Box. Talaga lang outdated lang sa tignan kasi matagal na ginagamit. Probably mga 80s or 90s. Dati kasi wala pang masyadong available box design na pagpipilian. Yung lagi na natin nakikita is yung W, J-Box, L-ported or mga subscoops. Kaya limitado pa yung mga box design dati. Hindi katulad ngayon, sobrang dami na tayong pagpipilian ranging from Martin Audio, L-Acoustics, MCV, Cerwin Vega, RCF. Marami na tayong inspirasyon na pagkukunan ng mga design ng boxes. Kaya dati nagsumikat yung W-Box kasi ganun. Parang unique yung design niya compare natin sa mga ibang box na nanggaling sa 80s and 90s. Pero ngayon may may parang may bagong updated design na rin yung yung W-Box, which is yung sa Void Acoustics. Yung parang metal yung mga bracings niya. Very aggressive tignan ko. And then mas maangas sa tignan compare natin sa lumang design ng W-Box. Yung pinagkaiba nga lang is dual drivers po yung Void Acoustics. And then syempre yung placement ng speakers. Yung sa W-Box kasi parang lang, nakatalikod yung speakers, and then sa naman, sa Void Acoustics is dalawang speakers sa gilid to gilid nakaharap. And then syempre, bihira na lang tayo makakita ng Pro Audio na gumagamit ng W-Box. Yung lang ata yung nakita ko is yung kay Serime ng Leyte, ng Hilogos Leyte, nung gumagamit pa rin ng JBL na W-Box or Sub-Zero na design. Karamihan na ginagamit ng mga Pro Audio is from Martin Audio, mga dual 18s. Pwede ka dyan mga 2 per side lang, maganda na pakinggan. And mas simple tignan yung box niya and hindi masyadong komplikado i-setup. Kaya pwede mo yung stacks ng dalawa, malinis na tignan. Yung design kasi ng W is parang siya, ng dalawang tampa na MCB na pinatong ng magkabaliktad. Parang half MCB yung design ng W-Box. Yun nga lang, yung W-Box is may breather po siya para medyo lumambot yung yung tunog, and hindi sealed yung chamber ng di gaya sa MCB. And then syempre mas buo or mas wider yung tunog ng bass and softer pakinggan dahil naka-split yung horn niya. Kaya tinawag siya na W kasi may pattern siya na W sa labas. Kahit nakatampa pa siya or naka 0 degrees sa likod, nakaharap. Then yung isa pang maganda kasi dati sa W-Box is yung mga low wattage speaker dati is parang nagmumukhang malakas kasi sa laki pa naman ng ng chamber ng box. So pagkakalang kasi natin dati mga speaker is mga low wattage lang, hindi pa masyadong kalakihan yung speakers. Compare natin sa ngayon, palakihan na talaga ng speakers. Kaya mas sumikat yung W-Box dati kasi kahit maliit lang yung speakers mo, ng malakas na pakinggan sa ganyang klaseng box design. So yung downside niyan, kung malaki yung box natin is syempre mabigat siya, bulky, kahit nga 2 tao mahirapan pa magbuhat ng D18 na W-Box. Compare pa natin siguro kung may 21 siguro na W-Box is mahirap ng setup or sobrang bigat na. And then syempre sa mga drivers natin ngayon, 4 to 5 mags yan, bihira na lang tayo or sobrang bigat na siguro ng ng W-Box. And syempre transport din, sobrang laki na makakain niya sa space ng mga truck natin kung sineservice man natin siya. And then syempre bihira ka na makakita ng mini sound na gumagamit ng W-Box. Yung isa pa is kung gagawa ka, kaya karamihan ng mga pambahay setup, bihira ka talaga makita ng W-Box kasi magastos pa ito sa plywood, mahirap magpanday kasi sobrang, kung sa Ilonggo parang ma-OT gawin or very complicated yung design niya sa loob Siguro mga 2 layer lang siguro, mahirapan ka na kung wala kang forklift, mag-stack ng subs natin kung gumagamit tayo ng W-Box. Kung bago sumikat yung MCB, W-Box talaga dito yung ginagamit sa Iloilo, especially sa dinagyang na paupas dati, yung late 2010, 2009, 2010, mga ganun. Halos karamihan is W-Box yung ginagamit nila. Pero yung mga maliliit na version or lang ng hindi gaano na yung may iba kasing design ng W-Box na hindi masyado kalakihan or parang parang compressed size na compressed version ng W-Box. And then parang may dito may
parang may nagdala dito ng design ng MCB na nanggaling sa Mindanao, kaya biglang sumikat dito sa Iloilo yung ganyang klaseng box, yung MCV o yung Tampa version. So kasi yung original talaga na version ng CV or Sherwin Vega is nakatingala po yan or nakakabit yung tawag natin dito. Nakatanga yung speaker sa taas. Minodified na lang ng konti para sa degrees or angle ng tampa niya or pagkatampa niya. Pili ka dyan kung anong degrees yung gagamitin mo. So mga balister siguro na yan, 180 degrees. Yung mga iba mga 30 degrees, 40 degrees. Yung karamihan na tampa na ginagamit dito is 0 degrees talaga or nakatayo talaga yung speakers. Kaya biglang sumikat dito yung MCB kasi parang nanibago sila sa tunog ng or more on chest impact na bass. Dati kasi talaga is W-Box na talaga yung ginagamit or sumikat dito sa Visayas or Iloilo. So, sa mga nagtatanong kung may planning ba raw ako gumawa ng W-Box is hindi po. Hindi ko pa kakayanin. Hindi ko talaga kakayanin yung magbuhat ng W-Box. Kaya mas gusto ko kasi yung mga latest version yung design kasi para maiba naman yung tunog. Wala po akong planong magawa ng W-Box kahit kailan. Kasi alam niyo naman siguro yung mga rason na nabanggit ko naman. So, ayun na mga sir yung ating topic about sa W-Box Sub-Zero kung bakit. Hindi na siya masyadong ginagamit dito sa Pilipinas. Kahit nga sa ibang mundo, bihira na lang tayo makakita ng W-Box na ginagamit. So, thank you again sa mga sir sa panonood and see you in the next. So, thank you again mga sir sa panonood and see you in the next video.